Okay, so kung nakita nyo na po, babasahin po natin beginning verse number 24. But Thomas, one of the 12, called Didymus, was not with them when Jesus came. The other disciples therefore said unto him, We have seen the Lord. But he said unto them, Except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe. And after 8 days, again his disciples were within, and Thomas with them. Then came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst, and said, Peace be unto you. Then saith he to Thomas, Reach hither thy finger, and behold my hands, and reach hither thy hand, and thrust in it into my side, and be not faithless, but believing. And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God. Jesus saith unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen, and yet have believed. The title of my message this afternoon, Be not faithless, but believing. Be not faithless, but believing. Let us go to the Lord in prayer. Our gracious, loving God, our Father in heaven, we thank you and praise you for this wonderful afternoon. Thank you para sa matamis na fellowship po namin sa isa't isa. Salamat po sapagkat malaking advantage sa amin pong mga tunay na mananampalataya ang katotohanan na ikaw po ay nagbangong muli. Lord, salamat po sapagkat ang Diyos namin ay buhay. Salamat po sapagkat ang aming tagapagligtas ay buhay. Salamat po sa ginawa mo sa aming mga buhay. I pray, O God, na ngayon pong sandaling ito, sa amin pong magiging pag-aaral, sa amin pong magiging pagtalakay, na kami po ay iyo pong papagtibayin, iyo pong pagpalain dakilang Diyos. Samahan mo po kami, puspusin mo po ako ng banal na Espiritu. Nawa, dakilang Diyos, maging kalakasan po namin muli ang mensahe at maging pagtuturo po sa amin at paalala, lalo na po sa nakita naming naging kamalian po ni Thomas. Salamat po, Panginoon, sapagkat may Biblia na tatanglaw po sa amin. Again, I would like to commit to you myself and my preaching, Heavenly Father. Bless your people, O Lord, I pray. In Christ's most precious name, Amen. Amen. You may now be seated. Mga kapatid, mga minamahal, magandang mabigyang pansin po natin ang mismong sinabi ng Panginoon sa Kanya. So, I believe, sa naging pagbasa ko po ng ating pong passage, nagkaroon kayo ng idea that after the resurrection of our Lord Jesus Christ, nag-appear po siya sa kanyang mga disipulo. At nung pagkakataong yun, niliwanag po, wala po si Thomas. Kaya naman, nung nagkataon po na sila po'y nagkita, very excited po yung kanyang mga kapwa-alagad na sabihin po sa kanya na nagpakita sa kanila ang Panginoon. Malinaw po yan sa verse number 25. The other disciples therefore said unto him, We have seen the Lord. Marahil po, excited na excited pa ito. Talagang with enthusiasm, ikinuwento sa kanya, sinabi sa kanya, nakita namin ang Panginoon. Pero alam niyo po ang sabi, but he said unto them, Except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe. Napakaliwanag ng statement nito pong si Thomas na kung hindi po mangyayari yung kanyang sinabi, hindi ako maniniwala. Kaya naman po sa verse number 26, makikita nyo po mga kapatid, ang sabi po, nagpakitang muli ang Panginoon. And after 8 days again, his disciples were within, and Thomas with them. Kumbaga naka-attend na si Thomas nung time na to. Okay? Ang sabi po, and then came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst, and said, Peace be unto you. Then said he to Thomas, okay, reach hither thy finger, and behold my hands, and reach hither thy hand, and thrust it into my side, and be not faithless, but believing. Ito po ay napakaliwanag na rebuke ng Panginoon.
Parang ang mentality po nitong si Thomas, to see is to believe. Makita ko muna bago ko maniwala. Alam nyo naman po, sa Christian concept, mali po yung to see is to believe. Sapagkat ang Kristiyano po lumalakad sa pananampalataya, hindi sa paningin. Hindi po tayo sa pakiramdam. Hindi po tayo sa paningin. Mga kapatid, sa pananampalataya po tayo. Amen? Alam naman natin na bago pa ang kaganapan ng lahat, malinaw na sa maraming pagkakataon, sinabi ng Panginoon na siya'y magbabangong muli. Sinabi ng Panginoon ng patungkol sa katotohanan ito. At narito mga kapatid, very clear na ang mga disipulo, ano po ang dahilan para sabihin po ito kay Thomas kung hindi naman totoo. Mga kapatid, halimbawa lang po, kung titingnan natin biro, parang hindi naman yata magandang biro yan. Kasi alam natin yung suffering na dinanas ng Panginoon. Alam natin yung sakit at hirap na kanyang dinanas. Tapos doon sa kanya naging kamatayan, magbibiro ka at yun ang gagawin mong biro, nakita namin ang Panginoon. Mga kapatid, I believe, using my imagination, napaka-sincere, napaka-eager, and very enthusiastic sa pagkukwento yung mga disciple, nakita namin ang Panginoon. Pero ang sabi po ni Thomas, maliban na makita ko yung pinagpakuan sa kanya, di ba? At yung pinagsibatan sa kanya, kumbaga, doon sa idea na yon, doon lang ako maniniwala. Pero kung hindi, hindi ako maniniwala. Kaya nga sabi ko, doon natin kunin yung pong ating mensahe ngayon. Be not faithless, but believing. So the first point that I would like to share is about the doubt of Thomas. Di ba? Yan po ang tinawag sa kanya eh. The doubter, mga kapatid. Ito pong si Thomas ang isa sa naging impresyon sa kanya, the doubter. Why? Sapagkat ito po, remarkable po ito. Ang pinag-uusapan po natin ay ang isang masasabi nating remarkable story o yugto ng buhay ng ating Panginoon, sapagkat ang pinag-uusapan yung doktrina ng kanyang pagkabuhay na maguli. Tapos sasabihin ni Thomas, malibang makita ko siya, malibang yung kamay na pinagpakuan sa kanya, kung nakita ko yan, doon lang ako maniniwala. Ibig sabihin, hindi po siya maniniwala o naniniwala sa sinasabi po ng kanyang mga kapwa-disipulo. Siguro po sa usapan ng pagdududa, ang isang magandang makita nyo po is his absence from the fellowship. Diba? So, ang isang maliwanag na problema sa anumang dahilan sa unang appearance ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, hindi po kasama si Thomas. Mga kapatid, mga minamahal, gusto ko pong sabihin sa inyo na sa bawat pagtitipon po natin, sa bawat pagsasama-sama po natin sa Panginoon, malaking kawalan kapag tayo po ay lumiliban. Diba? May epekto po ang ating paglayo sa fellowship. May epekto po ang hindi natin pagsama sa mga pagtitipon. Lalo na ito po ay may kinalaman sa ating pong Panginoon. Yan po ang maliwanag na makikita po natin dito. That Thomas was not with them. Hindi po siya kasama. Kumbaga na-miss po niya yung panahon at pagkakataong ito, na kung saan yung gathering, na-miss po niya, yung glory ng pagpapakita ng Panginoon, na-miss po niya. Sa Biblia po, ang isang mahalagang paalala sa mga Kristiyano, huwag nating pababayaan ang ating pagkakatipon. Amen? So, his absence from the fellowship. And then, dahil sa wala siya, mga kapatid, hindi na naging mahirap sa kanyang kumontra. Diba? His argument, mga kapatid, against the fact. Yung kanyang pakikipagtalo, yung katotohanan, isinyer sa kanya, sinabi sa kanya, nagpakita ang Panginoon, nakipagtalo pa. Nakipagtalo pa po itong si Thomas. And this is actually happening to the many churches, even sa panahon natin. Minsan, may mga Kristiyano na kung tutuusin, mas madalas na absent, wala po, merong mga bagay na itinuro, meron po mga bagay na ipinarating ang Panginoon, pero dumarating doon sa punto na tayo po ay katulad po ng makikita natin sa storya. Nung sinabi nila, nakita namin ang Panginoon, He rejected the testimony of others.
Ibig sabihin po, yung pinapatotoo sa kanya, hindi niya pinaniwalaan, tinanggihan po siya, mga kapatid. Diba? Tinanggihan po niya. So, hindi madali sa mga hindi natin nakikita na visible sa gawain ng Panginoon, ang isang araw sila ay maging laban sa mga bagay, sa usapin ng katotohanan at ng gawain ng Panginoon. Mga kapatid, his absence from the fellowship, his argument against the fact, and also his attitude of faithlessness. Ang pinakita rito, yung attitude niya. Para bang, alam niyo po, mga kapatid, isang hindi magandang bagay na makita natin na Kristiyano po tayo, pero parang ang attitude natin kamukha nung kay Thomas. Kumbaga po, siya po ay nandun sa kalagayang depende. Diba? Depende. Pag nadama ko, pag nakita ko, pag nalaman ko, mga kapatid, mga minamahal, isang napakahalagang bagay na dapat maging kaisipan ng tunay na Kristiyano, if it is according to the Word of God, if our teaching galing po sa salita ng Diyos, kung ang testimony galing sa salita ng Diyos, kung ang pinag-uusapan natin bagay na may kinalaman sa gawa ng Panginoon. Again ho, nag-uusap tayo doon sa konteksto na hindi naman pwedeng hindi niya naririnig ang katotohanan na magbabangong muli ang ating Panginoon. Kaya dito, ang simpleng gusto ko lang pong ipunto, sana bilang mga Kristiyano, huwag nating babaliwalain ang mga pagkakatipon. Bilang mga Kristiyano, pahalagahan natin ang bawat pagkakatipon para sa Panginoon. At bilang mga Kristiyano, sana maging bukas po tayo sa lahat ng mga patotoo at mga katotohanan na naibabahagi po sa atin. Mga kapatid, mga minamahal, tingnan nyo po at damhin nyo po ang isang napakagandang senaryo na kung saan, with excitement, here are the other disciples telling him and sharing to Thomas yung kanilang napakagandang na-experience. Nakita namin ang Panginoon. Amen? Sana po, wow, nakakainggit naman. Sayang, wala kami doon o wala ako doon. Sana ganun yung attitude eh. Pero mga kapatid, ang pinakita niyang attitude, maniwala ako. Diba? Maniwala ako. May mga pagkakataon po na ganyan ang nahahayag sa buhay ng maraming Kristiyano. Palibasa wala, palibasa po madalas na tayo po ay hindi nakapagbibigay pagpapahalaga. Yung mga itinuro, yung mga narinig na turo, yung mga ibinahagi po sa atin, ay share po sa atin. Kadalasan, ang attitude natin para pong si Thomas. So I would just like to establish to you this afternoon, sa usapan pong mensahe na sinabi ng Panginoon, be not faithless but believing. Makita natin ang unang puntos natin, the doubt of Thomas. Diba? Yung kanya pong pag-aalinlangan. Okay? Yun po yung malinaw na sinabi po doon sa talata. Yung absence niya, pinakita po ng verse number 24. Hindi po ba? But Thomas, one of the 12 called Didymus, was not with them when Jesus came. His arguments against the fact, pinakita po yan sa verse number 25. The other disciples therefore said unto him, we have seen the Lord. But he said unto them, except I shall see in his hand the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe. Aba, nakipagtalo pa. Diba? Nakipagtalo pa mga kapatid. And then, makikita nyo rin sa verse number 25, his attitude of faithlessness. Now, let us consider point number 2, the discovery of Thomas. The discovery of Thomas. Matapos ang senaryo na yon, matapos ang tagpo na yon. Kasi, mga kapatid, para sa akin, very hard yung statement na yon. I will not believe. Diba? Ang pinag-uusapan, Panginoon. Ang isineshare sa iyo, katotohanan ng Panginoon. Napakahalagang doktrina, napakahalagang katotohanan. Tapos heto ka, nakipagtalo ka pa, nagduda ka, at sinabi mo pa na napakaklaro ng statement mo, I will not believe. Para bang nakadepende? Kung feel ko siguro, maniniwala ako. Pero mga kapatid, ang nakita ko po, hindi lang lumabas dito na pinagdudahan niya yung pong kanyang kapwa alagad. Yung katotohanan ng pagbangong muli ng Panginoon,
parang hindi nag-sink in sa kanya. Di ba? Para yung mga teachings na naririnig natin. Narinig naman natin sa preaching yan sa matagal na panahon. And then dumarating doon sa point, totoo kaya yun? Parang hindi naman kapanipaniwala. Siguro hanggat di ko nararanasan, hanggat di ko nakikita. Yun po ang idea, mga kapatid. Kaya nga, it is good for us to learn sa ating point number 2, his discovery. The discovery of Thomas. Maliwanag po sa verse number 26 and 27. And after 8 days, again, his disciples were within, and Thomas with them. Then came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst, and said, Peace be unto you. Then saith he to Thomas, Reach hither thy finger, and behold thy hands, my hands, and reach hither thy hand, and thrust it into my side, and be not faithless, but believing. Mga kapatid, ang unang bagay na gusto kong makita nyo rito, yung idea sa discovery, yung naging pagpapakitang muli ng Panginoon. Okay? The presence of the Savior. Malinaw po yan na sa verse number 26, talagang ang Panginoon, sinadya po niya intentionally. Siya po ay nag-appear muli, nagpakitang muli. At sa time na yon, kasama na po si Thomas, mga kapatid. Ano pa ngayon ang sasabihin niya? Siya mismo, nakita na niya. Di ba? At makikita niyo po, mga kapatid, na dito po, ang sabi ng Panginoon, Peace be unto you. Mga kapatid, ang presensya ng Panginoon ay nahayag sapagkat kasama na po siya, muli nag-appear ang Panginoon. Okay? Para sa akin po, just for Thomas. Para bang may mga pagkakataon po sa ganun takbo ng isip natin, talagang hihiyain ka ng Panginoon eh. Dududa-duda ka ha? So sige, patutunayan ko sa iyo. Ipapakita ko sa iyo. Alam niyo po, ang typical, minsan, kaya lang tayo talaga naniniwala kapag ka nakita na natin. Kaya dito po, importante rin yung rebuke ng Panginoon sa kanya. Sabi po sa verse number 26, at dito po sa discovery niya, di ba, nahandoon po na aktual, nagpakita ang Panginoon, at alam niyo ang sabi ng Panginoon, Peace be unto you. So ang akin pong gustong bigyan ng emphasis ngayon ay ang presence ng ating Panginoon at ang kapayapaan ng Panginoon. Amen? The presence of the Savior and the peace from the Savior. Yung pong sinabi niya, ang ating Panginoon ay nagsalita para po yung kanyang confusion ay mawala. Diba? Kasi ganun tayo kadalasan. May mga pagkakataon po na hindi tayo konbinsido, na nagdududa po tayo. May kaparaanan ng Panginoon upang alisin niya ang ating pagdududa, at doon sa pagkakataong yon, nagpakita ang Panginoon kay Thomas at ang sabi ng Panginoon, Peace be unto you. Alam niyo bago niya sinabi yon? Hindi ba maliwanag yung sinabi ni Thomas? Na hanggat hindi ko nakikita, yung pinagpakuan sa kanya, at hindi ko na ipapasok yung daliri ko sa pinakabutas nung pinagpakuan sa kanya, o ng kahit na pinagsibatan sa kanya. Mga kapatid, hindi ako maniniwala. And then the Lord confronted him. Ang sabi ng Panginoon, narito ngayon ako. Sige, narito ang pinagpakuan sa akin. Okay, sige, ipasok mo yung daliri mo. And then, kung ikaw si Thomas, just try to use your imagination. Kung ikaw kaya si Thomas, na pinagdudahan mo ang Panginoon. How many times? How many times? How many times? Magaang ba sa puso ng Panginoon yon? Sinadya ng Panginoon. Nag-appear ang Panginoon para makonfront itong si Thomas. Para makorek itong si Thomas, mga kapatid. Kaya ang sabi ng Panginoon, narito ngayon ako. Okay? So yung sinasabi mo, sige, ipasok mo ang daliri mo sa butas ng pinagpakuan sa akin. Unang pinagsipatan sa akin. Mga kapatid, kung ikaw si Thomas, nakapangliliit yun. Alam nyo, nasabi na lang niya, My Lord and my God. My Lord and my God. Mga kapatid, tingnan niyo sa 28, and Thomas answered and said unto him, My Lord and my God. Huwag ko kayo maniwala sa nagtuturo na nagulat lang daw po si Thomas, kaya niya sinabi yan.
Panginoon ko, Diyos ko. Yung pong, mga kapatid, that is actually a very clear realization na napakalaking kamalian na nagawa niyang pagdudahan ang kanyang Panginoon, ang Diyos, mga kapatid. Amen? Wala kayong nakitang exclamation point dito? Di ba? Hindi gulatan to, mga kapatid. Ito po ay realization because of that sharp rebuke ng Panginoon sa kanya. Sabi ko nga, kung ako po si Thomas, bagamat maliit naman talaga ako, pero manliliit talaga ako sa kahihiyan. Yan ba mapapahiya ka sa sarili mo? Sinabi na ng Bible na pag nagbigay ka, pagpapalain ka, hindi, malibang mangyari sa akin yan, doon lang ako maniniwala. And then, pag ginawa ng Panginoon, di ba, doon ka mang liliit. At maiisip mo, bakit ko pinag-aalilanganan ng Diyos? Bakit ko pinagdudahan ng Diyos? Kaya hindi po tayo nag-uusap lang sa usapang pagbangong muli ng Panginoon. Ang isa sa pinag-uusapan din po natin dito ay ang ating paniniwala sa sinabi ng Panginoon, sa sinasabi ng mga ngaral na sinabi ng Panginoon. Minsan kasi yung attitude of faithlessness, yan po ang sakit ng marami. Di ba? May mga nagsasabing Kristiyano, nakikinig lang, pero wala talaga. Hindi po para i-take talaga kung ano po yung sinasabi. And maybe silently in our minds, ganun yung iniisip natin. Malibang makita ko yan, malibang maranasan ko yan, doon pa lang ako maniniwala. So mga kapatid, tatlong bagay po ang gusto kong makita nyo sa discovery. The presence of the Savior, mga kapatid, the peace from the Savior, and the proof by the Savior. Yung patunay. Yung patunay, mga kapatid. Sabi niya sa verse number 27, Then saith he to Thomas, Reach hither thy finger, and behold my hands, and reach hither thy hand, and thrust it into my side. And be not faithless, but believing. Mga kapatid, so kung ikaw si Thomas, di ba? Paano ka haharap sa Panginoon na ganun ang naging kaisipan mo sa Kanya na isang pahayag na napakalinaw na sinabi mo, I will not believe. Ngayon, nakita ko na maniniwala na ako. Mga kapatid, dito po magandang bigyang pansin po natin na kinatagpo siya ng Panginoon sa kalagayang siya po ay nasa pag-aalinlangan upang siya po ay makonfront at makorek, mga kapatid. At narito, sa naging pangyayaring yon, na iba na ang lahat kay Thomas. Tao lang po tayo. May mga pagkakataong nag-aala Thomas tayo. Kahit di natin aminin, alam po ng Diyos yun. Kung totoong naniniwala ka, kung totoong nananampalataya ka, kung totoong pinangahawakan mo ang salita niya, alam po ng Diyos kahit ano pa ang lumabas sa bibig natin. Ilagay natin nakakaiba doon po sa senaryo. Dito po kasi pinakita at talagang ipinahayag ni Thomas na siya ay hindi naniniwala. Pero may mga pagkakataon po tayo, umaakto tayo, nagsasabi tayo na naniniwala tayo, but deep within our heart, alam natin at iyan po alam ng Diyos na hindi lubos ang ating pagtitiwala. Yes. Di ba may mga times na gano'n? Amen tayo sa mensahe. Amen tayo sa mensahe ng giving na kapag ka nagbigay ka, pagpapalain ka. Pero kung talagang naniniwala ka, bakit hindi ka pa rin maayos sa giving? Diba? Na pag humayo ka, na pag inuna mo ang kaharian ng Panginoon, sinasabi po natin, Amen, praise God. Matthew 6:33, ang sabi ng Diyos, ito ang pinasasabi ng Diyos, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. We shouted Amen. Nag-a-agree po tayo, nodding of our head, saying and shouting Amen, but deep within. Naniniwala ba talaga? Bakit huli pa rin po siya lagi? Bakit hindi po ganon ang takbo ng buhay natin?
Kung totoong nananampalataya at naniniwala tayo sa sinabi niya, bakit nahandoon pa rin tayo sa kapag ka lang may oras, kapag ka wala na akong ginagawa, kapag ka wala na akong gagastusan, kapag ka reglado na ang lahat sa akin, bakit nasa least consideration pa rin ang Panginoon? Ibig sabihin, sinabi mo lang na naniniwala ka, pero sa puso mo, alam ng Diyos na hindi ka talaga nananampalataya sa Kanya. Diba? Kung ang lahat ng Kristiyano lang, talagang naniniwala na uunahin mo ang Diyos, na kapag kainuna mo siya, pagpapalain ka, tutugunin ng lahat sa buhay mo, ipoprovide ng Diyos yung pangailangan mo, palagay niyo po, may upuan pa kaya tayo na bakante sa church? But why do you think? Ang luwag-luwag pa rin ng mga churches ngayon. Kasi marami pa rin mga Kristiyano na alam ng linggo kung ano-ano inuuna. Paano lalabas ngayon na naniniwala sila doon sa sinabi ng, ay hindi, maliban talagang pagpalain ako doon siguro, magpapakatapat na ako. Para bang ang sitwasyon, para bang ang sistema, baliktad. Na dapat ang Diyos ang masunod para maganap yung kalooban niya. Pero ang gusto natin, ang Diyos ang bigyan natin ng kondisyon. Pagpalain mo ako, magtatapat ako sa iyo. Ibigay mo yung hinihingi ko, susunod ako sa iyo. Mga kapatid, kahit kailan, wala tayo sa kalagayan na tayo ang magbibigay kondisyon sa Diyos. Tayo ang dapat subject sa Kanya. So kaya dito mga kapatid, hindi bibirong tagpo ito. Isang malaking kamalian ng isang disipulo ng Panginoon. Isang nakakahiyang kamalian na nagawa niyang pagdudahan ang pagre-resurrect ng Panginoon. Ang sinabi ng kanyang mga kapwa-disipulo, isang napakalaking kamangmangan. Yung pahayag niya na malibang makita ko, malibang maranasan ko, malibang mapatunayan ko, doon lang ako maniniwala. Pero pag hindi, I will not believe. Grabe yun. E paano ngayon yan? Nagpakita ang Panginoon. Tinuwid ng Panginoon ang kanyang isipan. And you know what? Yung pong my Lord and my God na sinabi po ni Thomas, naniniwala po ako na mayroon pong realization. Meron pong remorse, repentance. Nung sinabi po ni Thomas, dahil sabi ng verse number 12, then saith he to Thomas, reach hither thy finger and behold my hands, and reach hither thy hand and thrust it into my side, and be not faithless but believing. And Thomas answered and said unto him, my Lord and my God. Sa palagay po nyo, is that a simple statement? Or medyo para sa akin, may weight? Nararamdaman ko po na may weight ang statement na ito. When Thomas said, my Lord and my God, may kahihiyan. May realization. Kaya sabi ko, maganda bigyang pansin natin sa punto natin dito, the devotion of Thomas. The doubt of Thomas, the discovery of Thomas, and then dito po, ang magandang bigyang pansin po natin, the devotion of Thomas. And Jesus said unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen and yet have believed. Pagkatapos noon, dito po yung sinabi na marami pa pong pinakita ang Panginoon. And many other signs truly did Jesus in the presence of His disciples, which are not written in this book. But these are written that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing ye might have life through His name. Mga kapatid, sa verse 28, nagpapakita po ito sa atin ng humble and personal confession. Diba? This is a personal confession. Ang sabi niya, my Lord and my God. Hindi ba, alam natin, pagka tinuturing mo siyang Lord, inilalagay mo yung sarili mo na ikaw ay servant. Diba? It means to say, sa pahayag na ito ni Thomas, he is expressing his heart na suko
sa Panginoon. 'Di ba? Nung sinabi po niyang, my Lord, ang pinag-uusapan dito, yung kanyang pagsuko, mga kapatid. At yung idea po ng my God, yung pagkilala. So, ibig sabihin po, when Thomas said, my Lord and my God, ito po ay kinapapalooban ng kanyang puso na suko sa kanyang Panginoon, pagkilala sa pagka-Diyos ng ating Panginoon. Amen? My Lord and my God. A personal confession. And you know, makikita nyo po, hindi lang yung confession niya, ang makikita nyo po, yung changes. Alam nyo, sa buhay natin, tao lang tayo eh. Sabi ko nga, maraming pagkakataon, sinasabi natin, bakit kasi si Adan, pinili pa niyang kainin yung bawal ng Diyos, na kung magpapakatotoo tayo, kahit ikaw ang nandoon, pwede rin na makomit natin yung ganong mali. Diba? Bakit si Peter kasi, tumingin pa sa alon, ayun, lumubog tuloy. Samantalang kung tayo po ang nasa ganong sitwasyon, posible rin na ito ay ating maging pagkakamali. At marahil po dito sa record na ito, sa naging pagkakamali ni Thomas, po pwede nating sabihin na ang tindi naman ni Thomas, nagduda siya sa Panginoon, pero pwede rin tayo na magkamali ng ganong pagkakamali. Diba? So, ang issue po ngayon, marahil tayo po, katulad ni Thomas, darating sa punto na magkakaroon tayo ng pagkakataon na mahihina ng loob, mawawala ng pananampalataya, sasablay, mga kapatid. Pero nung ang Panginoon ay nag-appear sa kanya, kinonfronta siya, tinuwid po siya. Mga kapatid, nung sinabi po niyang, my Lord and my God, nakita natin yung confession. Yung kanyang pahayag, mga kapatid, my Lord and my God. At makikita rin po natin dito yung kanyang changes. Yung pag-iiba. Mga kapatid, sabi ko nga, nagkakamali tayo. Pero ang tanong ko po, kapag ka po ba tayo itinuwid na? Kapag ka tayo po ba kinonfronta na? Kapag ka tayo po itinama na? Nagbabago ba naman tayo? Diba? Kasi sabi ko nga, yung magkamali, bahagi ng buhay yan. Pero yung hindi ka matuto, yung hindi ka magbago, yan po ang malungkot sa buhay, mga kapatid. Po pwede kang madapa, po pwede kang malihis. Posible na tayo po ay magkaroon ng tinatawag na kamalian, ng mga nakita nating kamalian, ng mga tao sa Bible. Mga kapatid, pwedeng mangyari sa atin yan. Pero ang gusto ko lang pong sabihin sa atin, pag tayo ba itinuwid na, kapag ka tayo ba ay masasabi nating kino-correct na ng Diyos, ng kanyang salita, tayo po ba ay nagbabago? Yung madapa, nangyayari. Pero bumabangon ba tayo? Yung magkamali, nangyayari. Pero nagpapatuwid ba tayo? Willing po ba tayo na mai-correct, maitama, mga kapatid? So yan ang nakita ko po dito sa ating pong pinag-aaralan. Mga kapatid, mga minamahal, dito natin magandang mabigyang pansin yung pong liwanag na ipinakita sa atin. Diba? Dito po sa verse number 29. At itong learning na ito ay dapat natin pong i-apply sa buhay natin. Diba? Yung maliwanag na correction. Ang sabi po ng verse 29, Jesus said unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Pero alam nyo kung sino raw ang mapalad? Yung mga hindi nakita, pero naniwala. Ang ating pong usapan ngayon ay usapan ng pananampalataya. Kaya nga ang title natin, Be Not Faithless, but Believing. Huwag nating kondisyonan ng Diyos. Kilalanin natin ang Diyos. Mga kapatid, kahit hindi mo nakikita, kahit hindi mo nadarama, pagka sinabi ng Diyos, panghawakan mo yun. Pagkakatotohanan, panghawakan mo yun. Huwag mong bigyan ng kondisyon ng Panginoon. Depende. Pagpalain mo muna ako, Panginoon. Hindi po pwedeng baguhin ng Diyos ang kanyang sistema. Mga kapatid, itinuwid ng Panginoon si Thomas. And this afternoon, para sa akin, kasi nag-iisip ako ng message patungkol sa resurrection.
Pero dinala ko ng Panginoon dito sa thought na ito Pero kanina po, kumbaga, pumahinga po yung utak ko dahil nga po nandito sila pastor. Sabi ko, ang daming pwedeng mag-preach ngayon. Birthday pa ni Pastor Jason, di ba? Pwede sanang makapag-preach po ngayon. Pero dahil hindi natin naikasa doon, pero kanina in-approach ko si pastor. Sabi ko, Pastor, mag-preach si Pastor Jeremy. Siya po ba? Tinanong po ni Pastor Jerry. Kala ko ang ibig niyang sabihin, hindi siya, ako po dapat. Yun po yung naging thinking ko, Pastor. Kaya ginawa ko po, nag-settled na ako, kinukunan ko po yung, tapos sabi ko kay Pastor Donald, sabi ko, Pastor, ang ganda nung gusto ko sanang maidiin ngayon. Parang yung preaching ko kanina, gusto kong maidiin ngayon. Pero dahil ang thinking ko, meron tayong magiging tagapagsalita, sabi ko, i-reserve ko yon. Pero sa palagay niyo po, bakit sa naging kapasyahan ng Panginoon na ipangaral po ito? Simple lang naman po ang mensahe. Ang kaso ni Tomas, hindi nanampalataya. Dahil ang gusto niya, bago siya maniwala, makita niya muna. Mapatunayan niya muna. Kristiyano, alam na alam niyo po yan, na ang magdadala sa iyo sa patunay ay ang pagtitiwala at pananampalataya mo sa Diyos. To see is to believe. Yan ang konsepto at mentalidad ng mundo. Pero sa Kristyanismo, to believe is to see. Manampalataya ka at makikita mo. Sumunod ka muna at makikita mo. Pag sinabi ng Diyos, sundin mo lang kahit kontra ang mata mo, kahit kontra ang panahon. Pag sinabi ng Diyos na babaha, kahit hindi napapatakan ng ulan ang lupa, kahit hindi naintindihan pa ng maraming tao, at parang kapag ka sa human consideration at doon po sa paningin, imposible, paanong babaha? Hindi naman umuulan. Pero dahil sinabi ng Diyos yan, paniwalaan mo. Sapagkat kung hindi, napakalaking kalugihan para sa iyo. I-develop po natin ang laging magtiwala sa Diyos at sa Kanyang salita. Uulitin ko po, huwag niyong titingnan yung ating pong istoryang ito na nagduda lang siya sa sinabi po nung nagbalita sa kanya. Hindi dapat sa ganung mababaw niyo makita yon. Bishop, ang hindi naman niya pinaniwalaan yung nagkwento sa kanya Pero ano yung kinuwento sa kanya? Yun po'y doktrina ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon na hindi po pwedeng hindi nila narinig, hindi po pwedeng hindi nila alam. Nung may nagpatotoo sa kanya ng kaganapan, ng doktrina, ng katotohanan, hindi siya naniwala. Kaya hindi ko tinitingnan na yung pong nagkwento, yun lang ang hindi niya pinaniwalaan, yung mismong katotohanan, yung mismong aral, yung mismong pagkabuhay na maguli ng Panginoon, ang kanyang pinagdudahan, ito ay kapareho ng mga Kristiyano na alam natin yan. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Give, and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that ye mete withal, it shall be measured to you again. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Lahat ng mga pangakong yan, hindi pwedeng hindi tutuparin ng Diyos. Ang kailangan lang, pangawakan mo, pagtiwalaan mo, panampalatayanan mo, at huwag mong pagdudahan ang sinabi ng Panginoon. Amen? Kaya hindi nangyayari pinagdududahan po natin. Tapos kapag hiniya tayo ng Diyos, doon lang tayo matatauhan. Mga kapatid, the good thing dito po kay Thomas, at least nung na-correct siya, makikita niyo po na sa statement niya, my Lord and my God. Nahandoon po ang kanyang pagsuko at ang kanyang pagkilala. Hindi ba tayo nakakakommit ng the same mistake? Hindi ba tayo dumating doon sa ganung punto? Na ang linaw-linaw ng sinasabi ng mga ngaral mula sa salita ng Diyos, pero talagang kibit-balikat lang tayo. Malibang mangyari sa akin yan, di ako maniniwala. Mga kapatid, napakagandang paalala. Be not faithless, but believing.
Because God is always true to His word. And God will surely accomplish and fulfill kung ano po ang kanyang sinabi at kung ano ang kanyang salita. Kaya ang gusto ko pong iuuwi natin ngayong hapon, yung kaisipan na hindi mo kailangang kondisyonan ang Diyos. Ang kailangan mo, paniwalaan mo siya at ang kanyang salita, ang kanyang pangako. At sa paniniwalang yan, magpapatotoo ka na ang Diyos ay totoo sa kanyang pangako at kanyang salita. Tumayo po tayong lahat. Habang sariwa pa po sa isip natin, ang pinakamensaheng naisip parating ng Diyos sa usaping pananampalataya. Mga kapatid, tiyak na para sa kanila ang promised land. Tiyak na tiyak po yun. Diyos po ang nagsabi. Diyos po ang nagdisenyo na para sa kanyang bayan ang promised land. Pero ang pagdududa at ang pag-aalinlangan, yung unbelief ang naging dahilan. Why? Many of the Israelites, sa panahon po ni Moses, hindi sila nakaentrada sa promised land. Ang problem, unbelief. Baka mamaya kaya maraming bagay na hindi mo ini-apply. Baka mamaya kaya maraming bagay na ipinangaral na hindi mo ini-apply, hindi mo sinusunod kasi duda ka, nag-aalinlangan ka. Mga kapatid, naway natuto tayo sa tagpong ito sa buhay ni Thomas. Nag-alinlangan, nagduda po siya. Hindi niya pinaniwalaan. Salamat na lang ang Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon. At naniniwala po ako na sa ating pong kalagitnaan ito, posibleng-posible po na nakukumit natin ang parehong naging pagkukulang at kamalian ni Thomas. I believe ito'y magandang pagkakataon to make things right before God. The message is very clear. Magtiwala, manampalataya. Huwag mag-alinlangan sa Diyos, sa kanyang salita, sa katotohanan, sa kanyang sinabi. Ang manampalataya ka ang magdadala sa iyo sa magiging resulta at patunay nito. Pero ang pagdudahan mo ang Diyos, ito po'y sinasansala ng ating mensahe. Nakita natin how the Lord confronted and corrected Thomas because of his doubt. Hindi ba advantage na narinig natin itong mensaheng ito, itong paalalang ito? Why not come to the altar this afternoon? Be honest, be humble. Lord, forgive me. Patawarin mo ko, Panginoon. Minsan kapag mabigat ang sitwasyon, nagiging mahirap sa aking magtiwala. Kapag po yung nakikita ko po ay sumasalungat sa kung ano po yung sinabi ng iyong salita, kadalasan naaapektuhan po ako nung nakikita ko. Naapektuhan po ako nung mga pangyayari. Imbis na akin pong matibay na tayuan, panghawakan ang sinabi mo sa iyong salita. Sinabi mo na pagpapalain mo ako. Sinabi mo na talagang hindi mo pababayaan ng anak mo. Pero may mga pagkakataon susubukin mo kami. Na kapag nahirapan na kami, parang ang nagiging temptation na mag-alinlangan kami. Totoo kaya yung sinabi ng Diyos? Parang hindi naman. Bakit parang gipit kami? Bakit parang ang bigat ng buhay? Bakit parang hindi yata totoo yung kanyang pangako? Mga kapatid, ang laking pakinabang kung magpapakatotoo tayo sa harap ng Diyos ngayong hapong ito. Pero yung tayo po ay magbubulag-bulagan at magpapatay malisya sa pagtutuwid ng Diyos, mga kapatid, disadvantage po yan. Ang laking advantage kung atin pong i-confess na katulad po ng ginawa po ni Thomas, na dumating siya doon sa punto na siya'y nag-alinlangan, siya'y nagduda, hindi siya naniwala. Pero nung siya'y kinatagpo ng Panginoon upang siya'y ituwid, upang siya'y i-correct, isansalain, mga kapatid, makikita niyo po na ito'y naglundo sa pagsusuko at pagkilala sa Diyos. Ngayong sandaling ito, tao lang po tayo. Nadadaig minsan ng ating kahinaan bilang tao. Pero ang Diyos ay nandiriyan. At pwede nyo pong tingnan ang sarili natin.
na hindi man sa usapan ng resurrection, sa usapan ng kanyang turo, sa usapan ng katotohanan, sa usapan ng kanyang salita, marahil para tayong si Tomas na hindi lubos na naniniwala. Marahil para tayong si Tomas na meron pong pag-aalinlangan at hating kaisipan. Ito po'y magandang pagkakataon para sa pagsuko at pagtutuwid sa harapan ng Diyos. Lord, lagay mo po sa puso ko ang lubos na pananalig at pagtitiwala sa iyo. Ano man ang sitwasyon, ano man ang nakikita ko, ano man ang nararamdaman ko, kumukontra man sa kung ano ang sinabi ng salita mo, manatili pa rin akong ang pangahawakan ko, ang salita mo at ang pangako mo. Sige po, magsadinig po kayo sa Diyos ng inyo pong nais iparating sa Kanya. Buksan niyo po ang puso niyo sa Diyos. Kung kailangan pong humingi ng tawad sa panahon ng pag-aalinlangan, sa panahon ng panghihina ng loob, na nawawalan ng kalooban, na para bang imposible na para bang hindi na mangyayari, na para bang mahirap na, hingi tayo ng tawad sa Kanya. Kasi wala tayong dapat ibang choice, kundi ang pagtiwalaan ng Diyos, sapagkat totoo ang Diyos lagi sa Kanyang salita at sa Kanyang pangako. Ang presenting nararamdaman at nararanasan mo ngayon ay hindi mo dapat payagang maglagay ng pag-aalinlangan sa puso't isip mo sa Diyos na laging totoo sa Kanyang pangako. Wow, what a reminder, what a message. Dakilang Ama, aming Panginoon, kilala mo po kaming lahat. Ngayon po pinag-aralan namin si Thomas. At nakita po namin ang talagang naging problema po ni Thomas sa kanyang buhay. Yung pong hindi paniniwala at pagtitiwala sa iyo, sa iyong pagkabuhay na maguli. Yung bang kaisipan na kailangan muna niyang makita, kailangan muna niyang mapatunayan bago siya maniwala. And your correction is very clear this afternoon na ang Kristiyano, ang tama, magtiwala para mapatunayan. Hindi po mapatunayan muna bago magtiwala. Napakaliwanag na mensahe, Panginoon. Kaya ito nawa ay magdala po sa amin pong pagsunod sa lahat ng amin pong naririnig mula sa iyong salita. Kautusan man ito, dakilang Diyos, ang katotohanan, kalooban mo, Panginoon, ang lagi namin panghawakan sa aming buhay. Dakilang Diyos, kilala mo po kaming lahat. Alam mo po ang aming kakulangan. Alam mo po ang aming kahinaan. Alam mo po ang pag-aalinlangan na meron kami sa mga pagkakataon na kami nahihirapan. But Lord, thank you for correcting us this afternoon. Nandito kami completely. Sinusuko po namin ang aming mga sarili. Forgive us, Lord. Forgive us, Lord. Forgive us, Lord. And thank you sapagkat kami may pagkakataon upang bumangon at magpasimula na mabuhay na lagi kang pagtitiwalaan anuman ang maging sitwasyon. Salamat po. Pinupuri ka namin, dinadakila. Sa iyo ang lahat ng kalwalatian. Igawad mo po ang iyong basbas at ang iyong pagpapala sa bawat isa aming Ama. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Balik po tayo sa ating upuan.